hotel versus restaurant. Ano nga bang mas mahirap? Ano nga bang pagkakaiba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung interesado ka, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labiar at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan, hindi papaawan, kahit ilang ulit ang bumagsak. Ang puso'y di kailanman bibitaw. Pangarap ko, inspirasyon nyo raw. Kabayan, hindi papaawan. Kung magtatrabaho ka sa restaurant o hotel, ito ang mga dapat mong tandaan. Nagkaroon din kasi ako ng experience sa hotel at sa restaurant dito sa Paris, France. Bilang isang room attendant sa isang hotel at cook naman sa isang restaurant. May mga bagay na pagkakapareho sila lalo na sa customer service. Kung sa restaurant, nagsiserve sila ng mga kliyenteng kumakain at sa hotel naman, nagsiserve sila sa mga guest na mag-check-in o mag-i-stay sa hotel. Mga halimbawa ng customer service, gaya ng pagbibigay impormasyon sa serbisyo o produkto, pagbibigay kasagutan sa mga katanungan ng mga customer, at pagresolba ng mga problema at reklamo nito. Kailangan ba ng maayos na appearance at attitude? Oo, ang itsura ang unang nagbibigay ng impresyon sa mga customer. Ang maayos na itsura ay nagpapakita din ng profesional at respeto sa trabaho. At ito rin ang kumakatawan sa imahe ng kumpanya. Kailangan ba mabilis sa trabaho? Oo, kailangan mabilis ka. Base sa naging experience ko sa restaurant, kailangan mai-prepare mo lahat ng lulutuin mo. Halimbawa, lunchtime. Kasabay ng pag-open ng restaurant ang pagpasok ng mga customer at ang pag-order nito. Kaya dapat mabilis ka lalo na sa kusina para hindi ma-delay yung mga order. Meron akong maikling video kung anong ginagawa ko sa kusina, panoorin nyo to. Korean cheese dakgalbi. Sa hotel naman, base din sa naging experience ko, kailangan mabilis ka sa trabaho kasi may oras o limit na dapat matapos mo yung mga kwarto na naka-assign sa'yo. Dahil 3 PM, start na ng check-in ng mga guest o kliyente. Meron akong maikling video kung anong ginagawa akong trabaho sa hotel. Panoorin nyo to. Yan ang mga pagkakapareho nila. Ito naman ang pagkakaiba ng sistema nila. Shifting sa trabaho. Sa hotel kasi merong 24 hours, merong day shift at night shift.
lalo na sa reception o guard. Pero alam ko sa mga room attendant, day shift lang ang meron. Sa restaurant naman, usually lunchtime lang at dinner service lang ang meron. Sa uniform naman, sa hotel, mas formal, may standard look, lalo na sa lalaki. Pero depende pa rin sa hotel na pinagtatrabahuan mo. Sa restaurant naman, depende kung saan ka naka-assign. Kung sa service, merong nakapolo tapos naka-blazer. Ganon din sa mga babae. Lalo na pagka sa mga malalaking restaurant. Pero ako, sa kusina ako nakapwesto, kaya simple lang at komportable, yung makakagalaw ka ng maayos. Yun lang yung uniform nila doon. Sa role rotation naman, sa hotel mas specific yung trabaho. Kung sa front desk, reception, kung housekeeping ka, yun lang din ang magiging trabaho mo. Sa restaurant, mas flexible dapat. Pwede kang sa service, pwede kang sa cashier, pwedeng tigalinis, all around. Pero hindi ka pwede sa loob ng kusina. Sa training naman, mas structured. Sa hotel, dapat alam mo na, may idea ka dapat kung ano yung mga kailangan mong gawin bago ka magsimula sa trabaho. Sa restaurant naman, mostly on-the-job training. On the spot mong matututunan, lalo na pag naka-assign ka sa service o sa cashier. Sa mga tip naman na binibigay ng customer. Sa hotel, merong bawal, pero depende sa hotel. Pero normal lang na nagbibigay sila, lalo na pagka nagustuhan nila o naging komportable sila sa pag-stay nila sa hotel. Sa restaurant naman, madalas meron, lalo na pag sa service. Pag nasikaso mo sila ng maayos, nagbibigay talaga sila, lalo na yung mga galanting kliyente. Na-experience din kasi ako sa hotel, nag-iwan talaga sila ng tip sa ibabaw ng table o sa ibabaw na plate bago sila umalis. Sa restaurant naman, na-experience ko, sa kusina kasi ako nakapwesto, merong box sa gilid ng cashier para sa mga tip, bukod pa ron sa mga binibigay personal sa mga service. Bali, iniipon ito sa loob ng isang buwan at hinahati-hati ito para sa lahat. Kaya para sa akin, mas gusto ko yung tip sa hotel. Kasi halimbawa kung mabigyan ka ng 20 o 30 sa loob ng isang araw, parang plus 30 ka na nun sa sahod mo sa isang araw. Kasi sa restaurant, monthly lang ako nagkakaroon kasi sa kusina ako nakapwesto. Kaya ikaw, ano ang mas trip mo? Comment ka dyan sa baba kung restaurant ba o hotel, kung ano ang mas trip mo. Kung sa restaurant, mas mahaba yung oras ng trabaho. Kung magsisimula ka ng 10 para sa lunch at matatapos ito hanggang sa 3 p.m. At 6 p.m. para sa dinner hanggang 10:30. Bali magtatrabaho ka ng 9.5 hours sa loob ng isang araw. 6 days naman sa loob ng isang linggo. At malaki din na magiging sahod mo dahil mas mahaba ang oras ng trabaho mo. Sa hotel naman, fixed lang ang oras ng trabaho. Bali 8 hours. At 5 days a week naman sa loob ng isang linggo. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo tong video na to, baka pwedeng paki-like at subscribe na din para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na din sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya sa susunod ulit, salamat. Kabayan, hindi papaawa.